Alam nyo, noong bata pa ako, kilala ko na si Jesucristo. Siya ay anak ng Diyos Ama at siya ay Diyos na nagkatawang tao na nanaog mula sa langit, nanahan sa sanlibutan, inalay ang kanyang buhay, dumanas ng kasakitan, namatay doon sa krus, at pagkalipas ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. Ito ay ginawa niya upang bayaran ang ating mga kasalanan para tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. At ang akala ko noon na ang paggawa ng mabuti ay sapat na para ako ay maligtas. At alam ko sa sarili ko na ako ay mabuting tao. Pero akala ko lang pala yun kasi kilala ko lang pala ang Diyos. Naniwala ako sa Kanya pero ang totoo wala akong relasyon sa Kanya. At yung pananaw na yun ay nabago dahil hindi pala sapat yun na mabuti ka lang. Ang kaligtasan pala ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa ating mga sarili. Hindi ito bunga ng ating mga mabubuting gawa para walang maipagmamalaki ang sinuman sa atin. Nais ng Diyos na Siya ang mapupurihan natin, hindi ang ating mga sarili. At ang pag-aralan po natin ngayon ay ang mula sa aklat ng Colossus, chapter 3, verse 1 to 17, na sa ika-5 bahagi na po tayo ng ating series. At ang pangunahing punto ng Colossus ay ang supremasiya at sapat na katangian ni Kristo Jesus. Binibigyang diin nito na si Jesus ay pinakamataas at hindi mapapantayan. At ang kanyang pagiging sapat ay nagbibigay ng kabuuan para sa kaligtasan ng mga mananampalataya. Sa kabila ng mga maling aral at tradisyon na ginagamit para siya ay ibaba. At ang mananampalataya ngayon sa kasalukuyan ay dumadanas po ng kahirapan para sila ay makakonekta sa spiritual na pagkakilanlan dahil sa impluensya ng mundo na tila ba mahirap itong bitawan ng ganun-ganun na lamang. Mga nakasanayan na para bang hinahanap ito ng laman at kaisipan. Kaya nga sumulat si Pablo sa mga taga-Kolosas para paalalahanan sila dahil ang kalagayan ng mananampalataya sa Kolosas ay dumaranas din ng mga struggles sa kanilang espiritual na aspeto kahit na sila ay nakipag-isa na kay Kristo dahil sa mga maling turo na pumasok sa lugar nila. Turo na kung saan maaring humila sa kanila palayo kay Kristo. At ang tatalakayin po natin ngayon ay ang bagong buhay kay Kristo na may layuning pagtalikod sa makasalanang pamumuhay at yakapin ang bagong pagkatao kay Kristo. At ang katotohanan po nito ay ang bagong pagkatao ay patuloy na nababago ng kagaya ni Kristo. At ating passage po ay simula verse 1 to 17. Ito po ay may pamanggat na our identity with Christ. At mayroon po akong 3 ibibigay dito. Yung unang punto po natin, yung pagtuon sa makalangit na bagay from verse 1 to verse 4. At ang pangalawang punto, humbarin ang lumang pagkatao, verse 5 to verse 11. At ang ikatlo, isuot ang bagong pagkatao from verse 12 to verse 17. At basahin natin ang verse 1 to 4. Yamang binuhay kayong muli, nakasama ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa sapagkat namatay na kayo at inyong buhay ay nakatago na sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian.
Sa verse 1, yamang na binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, itunan niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga mananampalataya espiritual na nabuhay na muli kasama ni Jesus, at dapat nating pagtuunan ng pansin ang mga bagay na panlangit at hindi ang mga bagay na makamundo. Ang pagbabago kasama ni Kristo ay nangangahulugan na ang ating buhay ay nakatago kasama ni Kristo sa Diyos, at ang ating tunay na pagkamamayan ay nasa langit. At sinabi rin din sa verse 1, sa bandang huli, nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang pagluklok sa kanang kamay ng Ama ay nangangahulugang pagbibigay pagalang, otoridad at kapantay na katayuan kay Jesus sa kabanalan, sumasalamin sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng Ama. Ito ay ang simbolo ng pinakamataas na pabor mula sa Diyos, na nangangahulugang nakaupo si Jesus sa isang posisyon na kapangyarihang pantay sa Ama. At pumunta tayo sa verse 2 to verse 3. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Sinasabi sa talatang ito sa atin na ang muling binuhay sa pamamagitan ni Kristo, dapat nating ituon ang ating isipan at puso sa mga bagay na nasa itaas, ang espiritual at walang hanggan, sa halip na sa mga material at pansamantala lamang. Dahil namatay na tayo na sa dating makasandibutang pamumuhay, ang ating tunay na buhay ay nakapaloob kay Kristo at sa Diyos. At sabi sa verse 4, si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. So kapag si Kristo na ang ating buhay, ay nahayag na rin tayo kasama niya sa kaluwalhatian. Ito ang tunay na buhay ng isang mananampalataya, na kapag bumalik na si Kristo, ang mga sumusunod sa Kanya ay makakabahagi din sa Kanyang kaluwalhatian, kaisa na niya tayo. Tumungo tayo naman sa Colossus 3 verse 5 to verse 11. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, ang tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa pagnanasang ito, nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panglalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudiyo, ang tuli at ang di tuli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya, ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat, at siya'y nasa inyong lahat. So, hubarin ang lumang pagkatao. Kung titingnan natin sa verse 5, verse 8, verse 9, ito yung mga bagay na kailangan nating hubarin, mga pagnanasa na dapat nating patayin. So, patayin ang pagnanasang makamundo,
katulad ng karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, galit, puot, sama ng loob, panlalait, malaswang pananalita, magsisinungaling, kasakiman, na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, na sa halip na ang Diyos ang pinagkukunan ng pag-asa at seguridad, ang paghahangad ng labis, sakim, ay naglilipat ng pagsamba sa mga bagay sa mundo. Kung ang puso ay kumakapit at naglalagat ng tiwala sa mga material na bagay na kung saan hindi kayang magbigay ng tunay na kapayapaan o kaligtasan. Kaya, hubarin ang lumang pagkatao. At ang lumang pagkatao natin, ito ay kumakatawan sa makasalanang kalikasan at pamumuhay na katangian ng isang tao bago sila sumampalataya kay Kristo. Ito ay isang dating paraan ng pamumuhay na nasisira ng mapanlinlang na pagnanasa. Kaya sinabi sa verse 6 to 7, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay mamuhay din ayon sa pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. So ang pagnanasang makamundo na to, ito ang magiging sanhi ng pagpaparusa ng Diyos sa kanila. At pinaalala sa verse 10 na isuot na ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Ang patayin ang lumang pagkatao, alam ko, hindi ito madali. Kasi the old self rooted in sinful nature, characterized by deceitful desires and corrupt behavior, at gagamitin ito ng kaaway to tempt and to pull you back into your former lifestyle. Kaya sinabi sa verse 11, kahit sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudiyo, ang tuli at hindi tuli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya, ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. So ito po ay nagsasaad na sa panibagong buhay kay Kristo, wala nang pagkakaiba ang mga lahi, Hudiyo man o hindi Hudiyo. Sa kondisyon, wala itong kondisyon. Tinuli o hindi tinuli. Sa lipunan, mayaman o mahirap, alipin o malaya. O sa kultura, dayuhan man o Griego. Dahil si Kristo ang sentro ng pagbubuklod sa lahat. Ipinapakita ng talatang ito na sa pamamagitan ni Kristo, lahat ng dating naghihiwalay sa mga tao ay nagiging iisa na nagpapalaganap ng pagkakaisa at sa pananampalataya. Verse 12 to 17, atin pong babasahin. Kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong magiging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat na ganap na pagkakaisa. Pagharian ninyo ang inyong puso, ang kapayapaan na kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag na iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual ng may pagpasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin o gawin ninyong lahat
sa ngalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. So verse 12 to 15, ito yung isuot ang bagong pagkatao na dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, mapagpatawad, mapagmahal, mapagpasalamat. Isuot ang bagong pagkatao bago ka muna magsuot ng bagong pagkatao, dadaan ka muna kung paano ito hubarin. And God will transform you through the power of the Holy Spirit na who gradually renews your mind, attitude, and desire to be more like Jesus. And the process involves receiving God's grace, allowing the Spirit to work through the Word of God, ang kanyang mga salita. At ang bagong sarili natin, ito ay ang panibagong pagkakakilanlan ng mga mananampalataya bilang isang bagong nilikha kay Kristo. Ito ay isang spiritual at moral na pagbabago sa pagkakahawig ng Diyos na tinatakan ng tunay na katwiran at kabanalan. Ang isuot ang bagong pagkatao ay sinasalungat niya ang dati mong pagkatao na kung ikaw dati ay sakim, ikaw ngayon ay mapagbigay, kung ikaw ay may galit, ikaw ngayon ay payapa, kung ikaw ay mapanlait, ikaw ngayon ay magalang, kung ikaw ay sinungaling, ikaw ngayon ay totoo, kung ikaw dati ay immoral, ikaw ngayon ay righteous. At sa verse 16 to 17, ang salita ni Kristo ay hayanin ninyong lubusang manatili sa inyong puso, turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may bagong karunungan. Buong puso kay umawit ng mga salmo at mga himno, mga awiting espiritual ng may pagpasalamat sa Diyos. Anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ito ay nagtuturo na hayaang manahan ng sagana ang salita ni Kristo sa atin, mga mananampalataya, na naghihikayat sa atin na magturo at alalahanin ang isa't isa gamit ang mga espiritual na awitin sa pamamagitan ng himno at mga awitin na may pasasalamat. Ito ay pakikipag-isa o pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos at sa ating bawat isa sa atin. Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin din na ang lahat ng ating ginagawa sa salita o sa gawa ay dapat gawin sa pangalan ni Jesus bilang pagpapasalamat sa Ama. Mga kapatid, ang ating pagkakilanlan kay Jesus, our identity with Christ as a Christian, our identity with Christ is not based on our wealth, position, or possession. Our identity is something more eternal, not temporal. So we are valued, affirmed by God. Everything just follows if we understand our identity. Build your identity on what lasts forever. Kaya kung ano ang gusto mo, huwag mong ipagpalit ang gusto mo talaga kaysa gusto mo lang ngayon. Limutin na ang lumang pagkatao. At ang application po ng ating passage po ngayon sa atin pong napag-aralan na huwag nang isuot ang lumang pagkatao, palitan ng bago. At ito po, masasabi ko na nakikita ko rin sa paligid po natin na mga kapatid, tumingin ka sa ating mga komunidad na marami ang sira ang buhay, no? Dahil namuhay sa lumang pagkatao, sira ang pamilya, broken family dahil sa mga bisyo at masasamang gawain.
Mga nangyayari noon, nangyayari pa rin ngayon. Paulit-ulit na nakatali sa bondage of sin, na para bang ang ating kasalukuyan, tayo naman ngayon ang magpapasa sa ating mga anak, na masasabi natin dapat na matuldukan na. Tama na, alam natin ang mali. Put the right perspective, discern, makipag-isa na kay Kristo. Ako po ay produkto ng broken family. Hiwalay po ang magulang ko at naipasa po ito sa kapatid ko. Kaya kailangan ng tao talaga na makipag-isa kay Kristo para tuluyang mabago at maiwasan na yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Mga kapatid, know your identity with Christ. Put off the old self and put on the new self. Nung tumanggap ako sa Panginoon, yung transition ko very gradual kasi mahirap hubarin ang lumang pagkatao. Naaakit yung lumang pamumuhay. Ang pagbabago ng isang tao na kasama si Kristo ay dahan-dahan itong baguhin ang ating mga sarili hanggang ang ating maging kagaya na tayo ni Kristo. Kaya putting off the old self and putting on the new self, it makes a person strong because it signifies a purposeful process of spiritual transformation, reflecting God's likeness and the ability for overcoming sin. So, follow God. Deny yourself. When the world says to see is to believe, then believe and you will see. Thank you.